mga hikaw at ng kanyang mga hiyas, sumusunod sa mga mangingibig sa kanya, kinakalimutan ako, sabi ng Panginoon. Minsan, ang kahulugan lang naman niya, ba't ka nagsusuot niya para magparangya ka eh. Ipagparangalan, iparangya, parang ipagyabang, ipagkapuri. Nawawala tuloy yung humbleness eh. Ang pumapalit, kapalaluan. Tingnan natin ang nangyari sa Israel. Isaiah 3:16. Bukod dito ay sinabi ng Panginoon, sapagkat ang mga anak na babae ng Siyon ay mga mapagmataas at nagsisilakad na mga may kapalaluan at mga matang nakairap na nagsisilakad at nagsisikending habang nagsisiyahon at nagpapakalatis ng kanilang mga paa. Kaya't papaglalangibin ng Panginoon ang bao ng ulo ng mga anak na babae ng Siyon at huhugdan ng Panginoon ang kanilang mga lihim na bahagi. Sa araw na yaon ay aalisin ng Panginoon ang kagayakan ng kanilang mga hiyas ng paa at ang mga hiyas ng ulo at ang mga pahiyas na may anyong kalahating buwan, ang mga hikaw at ang mga pulsera at ang mga lambong na pangmukha, ang mga laso ng buhok at ang mga kwintas sa bukong-bukong at ang mga pamigkis at ang mga sisidla ng pabango at ang mga amuleto, ang mga singsing at ang mga hiyas na pangilong, ang mga damit na pamista at ang mga balabal at ang mga panleeg at ang mga supot, ang mga maliit na salamin at ang mainam na kayong lino at ang mga turbante at ang mga lambong, at mangyayari na sa halip na mga mainam na espesya ay kabulukan, at sa halip na pamigkis ay panalig, at sa halip na buhok na ayos ay kakalbuhan, at sa halip na pamigkis na mainam ay pamigkis na kayong magaspang. Pero sa halip ng kagandahan. Kita nyo mga kapatid, nakita ng Diyos ang mga babae sa Israel, nagpapalalo, nagyayabang ng todo. Sabi niya, sapagkat ang mga anak na babae ng Siyon ay mga mapagmataas, nagsisilakad na may kapalaluan, mga matang nakairap, nagsisilakad at nagsisikending, habang nagsisiyaon, nagpapakalatis pa ng kanilang mga paa. Kaya't papaglalangibin ng Panginoon ang baon ng kanilang ulo. Bakit? Kanyang huhubdan ang kanilang lihim na mga bahagi. Aalisin ng Panginoon sa araw na yaon ang kagayakan ng kanilang hiyas ng paa. Kita nyo naman ang mga anak na babae sa Israel nung araw. Pati paa may hiyas. Bakit nakakita rin ako dito sa atin eh. Nandun ako nung araw sa Channel 7, sa DCBB. Meron doon na isang babaeng nangangaral. Pati paa mayroong pulseras. Para i-display siguro, no? Kasi kaya mo lang naman dinidisplay para pakilala mo mayamang ka, nagmamapuri ka, meron ay kahiyas ng paa, tapos mga hiyas sa ulo, mga pahiyas na medya luna o kalahating buwan, mga hikaw, mga pulsera, mga lambong na pangmukha, mga laso ng buhok, kwintas ng bukong-bukong, pati pala bukong-bukong pinikwintasan eh. At mga pamigkis, sisidla ng pabango, mga amuleto, mga singsing, mga hiyas na pangilong. Talaga naman pati hanggang ngayon may pangilong eh. Sabi ko, paano kaya kumakain pa yung mga yun? Ano? Pati dila, nilalagyan eh. Walang pagkain dyan. Alay gawin sa kanilang katawan, pati dila, nilalagyan ng mga hiyas-hiyas. O, tinan mo yan. Ano yan? Kristiyano ka ba niyan? Kung ano pinaglalagay mo sa katawan mo. Yan ang ginawa ng mga babae sa Israel. Kaya sabi ng Diyos, kung itutuloy natin, mangyayari sa halip na mainam na espesya o pabango
ay kabulukan. Sa inyo, maraming babae ngayon, Mga boss. nabubulok ang sex organ. Kung pogi oh. Meron ka maaamoy na lumalabas na hindi magandang amoy sa ibang mga babae. Dahil sa hindi pagsunod sa Diyos. Kung gusto nyo manatili kayo na kayo ay malulusog, maiwasan yung sinasabing sumpa ng Diyos. Sa halip ka na mainam na espesya, kabulukan. Sa halip na ayos na buhok, kakalbuhan. Kung gusto nyong manatili ang magandang kalusugan, mga kapatid, sumunod tayo sa Diyos. Huwag nating gawing parang Christmas tree ang ating katawan sa dami ng hiyas at para tayo'y magparangalan at magpalalo. Kaya pagdating ng bagong tipan, ipinagbawal po ng Diyos yan. Pati nga yung mga pinta-pinta na yan 4:30. Pakinggan nyo sa Jeremias. At ikaw, pagka ikaw ay napahamak, anong iyong gagawin? Bagaman ikaw ay nananamit ng mainam na damit na mapula, bagaman ikaw ay gumagayak ng mga kagayakang ginto, bagaman iyong pinalalaki ang iyong mga mata ng pinta, sa walang kabuluhan, nagpapakaganda ka, hinahamak ka ng mga mangingibig sa iyo, pinagsisikapan nila ang iyong buhay. Ayon, pagka ikaw ay napapahamak, anong gagawin mo? Manamit ka man ng mainam na damit na mapula, gumayak ka man ng kagayakang ginto, alakihin mo man ang iyong mata sa pinta. Naku po, yan ngayon ang inaatupag ng... Ako ngayon, parang hindi ko na gusto yung ginagawa ng iba, no? Yung kilay niya, iniba na. Tingnan nyo, maganda pa ba ito, mga kababayan? Kayo nang humatol, maganda pa ba yan? Ang lalaki kang matino, hindi mo liligawan yan Bakit? Sa make-up pa lang yan, mamumulubi ka na tingnan mo naman itong isang ito, nagtipid nga. Yung Diyos, nilagay niya yung kilay mo doon sa ibabaw nung pagitan ng mata, nung hukay ng mata at saka nung noo. Nandun talaga ang kilay. Naku po, ang ibang babae inalis doon. Para bang ibig mong sabihin sa Diyos, nako Diyos, yung bigay mong kilay, ayaw ko, di ko kursunada. Kaya inahit yung kilay na todo, itinaas, papunta doon sa kalahati ng noo. Mukha tuloy tigre no? O tinyo, o yan ba, palagay nyo, matinong kaisipan yan? Nalalagyan mo ng kulay violet yung mata mo para ka natuka ng ulupong. At kung ano-anong mga... Pero ngayon, alam nyo na ngayon, sana iwasan nyo mga kapatid. Hindi ko naman kayo pinapahiya o kaya hindi ko naman kayo inaatake. Sinasabi ko lang yun sa Biblia, ayaw ng Diyos yung gano'n na kung ano-ano ilalagay mo sa buhok mo, sa mukha mo, pipinturahan mo, ayaw ng Diyos nun. Ang gusto ng Diyos yung naturalesa. Yung natural. Makontento ka ron. Basahin natin ang Roma 20. Ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa Kanya? Bakit mo ako ginawang ganito? O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalyok upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri at ang isa'y sa ikahihiya? Ayan, nagsasalita po ang Panginoon sa magitan ni Pablo. O tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin ba nung bagay na ginawa doon sa gumawa sa Kanya, ba't mo ko ginawang ganito? Wala tayong dapat itutol Parang yung putik, hindi naman tumututol yun sa gumagawa ng palayok kung anong gustong hugis. Nung magpapalayok, yun ang inuhugis niya sa putik. Ganun tayong tao, wag po tayong tututol sa Diyos.
Kaya kung halimbawa, yung iyong kilay talagang nandoon, ba't mo naman aalisit, lalagay mo sa gitna ng ano? Meron kasi may mga kilay, napakataas na ng kilay Wala nang, parang hindi na totoo Parang artificial na lahat Pati kulay ng bibig, artificial na. Kulay ng pisngi, artificial na. Yung kulay ng mata, artificial na rin. Ang Diyos po hindi ganun ang gustong kalooban niya sa atin. Ang kalooban po ng Diyos sa atin, tayo ay matutong igalang yung pagkakalikha niya sa atin. Kaya bawal po ng Diyos yan na kung ano-anong adorno ang ilagay sa kanilang katawan kasi may sumpa ng Diyos na naganap sa Israel nang sila'y nagpalalo dahil sa kanilang mga hiyas, yung paraan nila ng paggagayak, yung paraan nila ng pagdi-display ng katawan. Pagdating sa Kristiyano, sabi ni Pedro, tres uli. Na huwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng maringal na damit. Yun, bawal na ng Diyos yun. Kundi, ang sabi niya, ang gagayakan natin, Kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. malaking halaga pala sa Diyos, yung pagkataong nakatago sa puso na may damit na walang kasiraan, isang gayak na walang kasiraan. Alin yon? Ng espiritong maamo at payapa. Ang igagayak natin sa pagkataong loob, yung espiritong maamo at payapa, damit na walang kasiraan. Alin po yun? Yun yung salita ng Diyos. Yung espiritu ang igagayak natin sa pagkatao sa puso. Yun ang ilalagay natin. 119:11. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ang salita mo'y iningatan ko sa aking puso. Yun ang panggagayak mo, yung salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos kasi, yun ang espiritu, maamo na damit na igagamit sa pagkatao sa puso. Yung salita ng Diyos, yun ang espiritu. Sa 63.